Dahil po sa naging karanasan kong ito, ay masasabi ko po na pangalawang buhay ko na ito. Pakinggan po ninyo at babasahin ko sa inyo ang aking karanasan na isinulat ko po bilang isang tula. Ito po. Sa bingit ng kamatayan, ang natandaan ko, ako'y tangan-tangan ng dalawang kamay, sa braso't balikat, kaya halos ako'y hindi makagalaw. Ang takot at nerbiyos ang sa aking labis na nagpapangatal, nanginginig ako't saka namumutla ang buong katawan. Nang biglang lumapit ang tila sanggano sa aking harapan, ay pakiwari ko, ako ay talagang kanyang tutuluyan. Dahil may kumislap na isang patalim sa kamay niyang kanan, kaya't lalo akong nilukob ng takot at pinagpawisan. Sa aking gunita ay mistulang kidlat na nagsalimbayan, mga alaala ng aking pamilya na maiiwanan. Ang aking asawa na nag-aalala nang ako'y lumisan, ngunit ang anak ko sa aking pag-alis, wala silang alam. Ako'y nagsisisi kung ba't napasok ko ang ganitong tagpo. Magwawakas na ba ang aking hiningat dito mapupugto? Maawa na kayo, huwag naman sana. Diyos ko po, saklolohan ako't sa anak kong bunsoy, mayroon pang pangako. Ngunit sadya yatang ito ang guhit ng aking kapalaran, ang punyal na hawak ng mismong lalaki sa aking harapan. Kahit anong pilit ay di ko nagawang ito'y maiwasan, dahil nga mayroong dalawang lalaki sa aking tagiliran. At naramdaman ko ang talim ng punyal, ako'y nagkapikit, lalo't nakita kong ang sariling dugo'y kusang pumulandit. Doon na nawala ang aking ulirat, mahabaging langit. Bahala na kayo sa aking pamilyang pinakaiibig. Nagkamalay ako ay sa ospital na, salamat sa tulong. Ang mga anak ko'y lumuluhang lahat habang nagtatanong. Ang asawa ko lang ang siyang nakangiti at saka nagbulong. Natuli ka na rin. Itutuloy ta na ang silver honeymoon. Magpasalamat ka kay pari mong Usting at kay paring Utsoy. Kung hindi sa higpit noong hawak nila'y baka di natuloy. Ang pagtuli sa'yo ni Ingkong Kanutong nagbibili ngayon ng bagong labaha at nabungi raw diyan sa iyong manoy.